for Grace ko, but they're having a hard time right now. So, if ever, siguro siya. But, yeah, that's it. I was asking kasi how much ba usually? Malaki. Some of them are being paid by the billions. Depends depending on the name of the spouse. Millions. Lalo pag political ad ata. Especially pag merong Pag-ad, ganyan diba? depende sa Package. depende sa artista kung gaano kalaki yung pangalan. Tsaka yung magsasorty ka, magka-campaign. So, ang alam ko, some of them are being paid by the Oh, nabasa niyo ba yung blog post ko tungkol sa Katniel? Eto, pag-usapan natin yan. Nako, napapanahon. So, nung una kong nakita yung campaign ads ng Katniel with Mar Rojas sa Facebook, na-turn off ako dun sa Love Team. Sa totoo lang. Kasi parang ako, really? I-involve niyo yung sarili niyo sa ganyan? Bakit? Diba? I mean, kung si Mar Rojas, kaya talagang manalo at karapat-dapat talagang manalo, hindi niya kailangan yon. Alam ko, nililigawan dati ni Bina yung Aldab pero deadma. Diba? Oh, ewan ko ba, hindi talaga kasi ako naniniwala sa pag-endorso ng mga artista sa mga politiko. No offense pero eto nga lumbas na balita, hindi ko lang alam kung gaano ka-reliable tong balita na to dahil ang source ay si Christopher Min. So, ewan ko pero ang sabi sa balita, tumanggap daw ng 20 million pesos si Catherine Bernardo, okay, para i-endorse si Mar Rojas. Pero hindi dyan nagtatapos, okay? Mas malaki ang talent fee ni Daniel Padilla dahil ang sabi, 50 million daw ang natanggap ng binatilyo para i-endorso si Mar Rojas. So, in total, 70 million pesos. Laking pera nun, Diyos ko. Hindi ko maisip. Kaya ko bang ibenta ang boto ko at ang prinsipyo ko para sa 20 million pesos? Ewan ko. Ito yung tanong dyan. Alam naman ng buong Pilipinas, o kung hindi niyo po alam, si Catherine Bernardo po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Okay? Alam naman natin na ang Iglesia ni Cristo ay black voting ang ginagawa. Sasabihin ng kanilang ministro kung sino ang dapat iboto at iboboto nila yon, di ba? So, nakakagulat nga talaga na biglang lumabas tong si Catherine Bernardo na ini-endorso si Mar Rojas, hindi pa naman sinasabi ng Iglesia ni Cristo kung sino ang i-endorso nila. So, ang tanong ngayon ay, miyembro pa ba ng Iglesia ni Cristo si Catherine Bernardo o tumiwalag na siya? Okay? Nasilaw ba siya sa salapi? Okay. Nakakalungkot kasi kaapelido ko pa naman to si Catherine Bernardo. Noong una kong nakita yung campaign ads ng Katniel with Mar Rojas sa Facebook, na-turn off ako dun sa Love Team. Sa totoo lang. Kasi parang ako, really? I-involve niyo yung sarili niyo sa ganyan? Bakit? Diba? I mean, kung si Mar Rojas, kaya talagang manalo at karapat-dapat talagang manalo, hindi niya kailangan yon. Alam ko, nililigawan dati ni Bina yung Aldab pero deadma. Diba? Oh, ewan ko ba, hindi talaga kasi ako naniniwala sa pag-endorso ng mga artista sa mga politiko. No offense pero eto nga lumbas na balita, hindi ko lang alam kung gaano ka-reliable tong balita na to dahil ang source ay si Christopher Min. So, ewan ko pero ang sabi sa balita, tumanggap daw ng 20 million pesos si Catherine Bernardo, okay, para i-endorse si Mar Rojas. Pero hindi dyan nagtatapos, okay? Mas malaki ang talent fee ni Daniel Padilla dahil ang sabi, 50 million daw ang natanggap ng binatilyo para i-endorso si Mar Rojas. So, in total, 70 million pesos.
Laking pera nun, Diyos ko. He's for grades po, but they're having a hard time right now. So, if ever, siguro siya. But, yeah, that's it. I was asking kasi how much ba usual? Malaki. Some of them are being paid by the billions. Depends depending on the name of the spouse. Millions. Lalo pag political ad ata. Especially pag merong Pag-ad, ganyan diba? depende sa Package. depende sa artista kung gaano kalaki yung pangalan. Tsaka yung magsasorty ka, magka-campaign. So, ang alam ko, some of them are being paid by the Oh, nabasa niyo ba yung blog post ko tungkol sa Kathniel? Eto, pag-usapan natin yan. Nako, napapanahon. So,